Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga. Salamat po sa ating lahat. Salamat. Bago na lang po ulit ako nakatayo sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. At maraming salamat po sa lahat ng kababaihan na kumanta. Nawa sa ating pag-aaral sa umagang ito ay makita natin yung landas na nais patahakin sa atin ng ating Panginoon Kristo. Ang title po ng ibabahagi ko sa inyo ay Like a Grain of Mustard Seed. So basahin po muna natin kung saan ba natin mababasa ito sa Bible. Itong talinghagang ito ng ating Panginoon Kristo. Sabi po sa Matthew 13, verses 31 and 32. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds, but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. At sa Mark 4, verses 31 to 32, And he said, Whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? It is like a grain of mustard seed, which it is sown in the earth, is less than all the seeds that be in the earth. But when it is sown, it groweth up and becometh greater than all herbs, and shooteth out great branches, so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. So sa pag-aaral natin sa umagang ito, ay matutunghayan natin kung paano ba natin iaalin tulad ito sa ating buhay Kristiyano dito sa lupa. Kung paano ang isang maliit na binhi ay magiging isang dakilang puno na siyang mapagpapahingahan ng mga ibon sa amin. Tayo po sa page 76 ng Christ Subject Lesson, paragraph 1. Tayo po dito. In the multitude that listened to Christ's teachings, there were many Pharisees. These noted contemptuously how few his hearers acknowledged him as the Messiah, and they questioned with themselves how this unpretending teacher could exalt Israel to universal dominion, without riches, power, or honor. How was he established the new kingdom? Christ read their thoughts and answered them. So, sa mga tao na nakapalibot kay Kristo habang siya ay nangangaral, nung siya naninirahan pa dito sa lupa, nung siya malakad pa kasama ng mga tao, ay napakaraming Pariseyo ang siyang nagbabantay at nakikinig sa kanyang sinasabi. Ngunit kaunti lamang ang mga tao na nakikinig sa kanya, na may mababang kalooban, na nais tumanggap ng kanyang mensahe. At merong katanungan na ipinukol sa ating dakilang guro. Ano po? Sabi dito na, paano niya may tataas ang Israel nang wala siyang kayamanan, wala siyang kapangyarihan, at wala siyang kalwalatian? Ano po? Paano may establish ng ating Panginoon Kristo ang kaharian kung siya ang Messiah? So, sa mga past na pinag-aralan po natin, ang mga Pariseyo po ay umaasa sa Messiah na may nagaling sa isang pamilya na makapangyarihan. Dahil ang kingdom na inaasahan po nila ay hindi makalangit na bayan, kundi kingdom dito sa lupa. So, tinatanong nila kung paano makakapagtayo ng isang kaharian ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa kung siya ay hamak lamang na karpintero, wala siyang kayamanan, wala siyang kapangyarihan na nakahawak sa tao. Ngunit, nababasa yun ng ating Panginoon Kristo. At ito ang kanyang sagot sa kanila. Whereunto shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it? So, tinanong niya sila, paano natin, o saan natin may kukumpara
ang kaharian ng Diyos. At paano natin ito may kukuha? Sabi po dito na, in earthly governments, there was nothing that could serve for a similitude. No civil society could afford him a symbol. So, dito sa makalupang gobyerno na ating tinitirahan sa ngayon, ay walang makapapantay sa kaya niyang ibigay sa atin. Ano po? Yung mga sa ating mga pag-aaral na ang kayamanan dito sa sanlibutan ay walang kabuluhan sa ating Panginoon Kristo. Yun din ang sinabi sa atin ni Haring Solomon. Vanity is vanity, all is vanity. Ano po? Walang kabuluhan ng lahat. Si Solomon ay isang hari na mayroong kayamanan, napakaraming asawa, at isang dakilang tagapagturo rin, napakatalinong hari. Pero sinabi niya na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan sa mata ng Panginoon. Ang sagot po dun sa katanungan ay, it is like a grain of mustard seed, he said, which, when it is sown upon the earth, though it be less than all the seeds that are upon the earth, yet when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and putteth out great branches, so that the birds of the heaven can lodge under the shadow thereof. So, ipinapakita po dito na ang kasagutan ay katulad lamang ng binhi ng mustasa, ang kaharian ng Diyos. Kung paanong ito ay isang maliit na binhi lamang at tutubo mula sa sustansya na nagmumula sa lupa. Uusbong na may matayog na tindig. At sabi dito na kapag ito ay lumago na katulad na ng isang puno, makakapagpahinga at makakadapo doon ang mga ibon na lumilipad at napapagod sa kanilang buhay. So, doon ay kinukumpara ang kaharian ng langit. Makikita po natin sa ating pag-aaral kung bakit doon inihalin tulad ng Panginoong Kristo ang kanyang kaharian na inihanda para sa ating mga tagasunod niya. Sabi po dito na in the seed grows by the unfolding of the life principle which God has implanted. Its development depends upon no human power. So it is with the kingdom of Christ. Ano po? So lahat po, di ba, napag-aaralan natin sa school, na ang lahat ng substansya dito sa lupa ay may germs. At ang seed ay meron siyang germs na kapag ito ay inilagay natin sa lupa, ito ay tumutulong sa buto, sa binhi, upang ito ay tumubo at upang magbigay ng sustansya sa kanya. At ang pagtubong ito ay hindi makokontrol ng sinumang tao, sinumang nilalang. So inihahalin tulad po dito yung kaharian ng Diyos. Wala kahit na sino sa atin ang siyang makapagkokontrol kung sino ba ang maaaring pumasok dito at kung paanong lumalago sa bawat isa sa atin ang kanyang kaharian. It is a new creation. Its principle of development are the opposite of those that rule the kingdoms of this world. Earthly governments prevail by physical force. They maintain their dominion by war, but the founder of the new kingdom is the Prince of Peace. Sinasabi po dito na ang kaharian ng Diyos ay hindi pwedeng ihalin tulad sa gobyerno dito sa lupa. Ano po? Sabi nga po dito ay kabaliktaran ng gobyerno sa lupa ang kaharian ng Diyos sapagkat ang gobyerno dito sa lupa ay pinapalakad sa pamamagitan ng paglalaban ng bawat bansa. Sa pamamagitan ng pagpipilit, pisikal na pagpipilit ng gusto nilang ipagawa sa mga tao. Pero sabi dito, ngunit ang namumuno sa kaharian ng Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Kung paano nabibuild up ang government dito sa mundo sa pamamagitan ng war and chaos. Kabaliktaran nun kung paano nabibuild up ang kaharian ng Diyos. Dahil, di ba nga, walang sapilitan sa Panginoon
Binigyan niya tayong lahat ng free will. Kung anong gusto natin gawin, pwede natin gawin. Pero, makakasama lamang tayo sa mga magmamana ng kaharian ng Diyos kung ang ating kalooban ay isusuko natin sa Kanya. Kung ang ating free will ay ibibigay natin sa Kanya. Ano po? Sabi dito na, the Holy Spirit represents worldly kingdoms under the symbol of fierce beasts of prey. But Christ is the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, ang banal na Espiritu daw ay iaalin tulad natin sa gobyerno, sa mga kaharian dito sa lupa. Bakit? Dahil po, ang banal na Espiritu na kumikilos sa atin ay hindi naman tayo pwedeng pilitin na ganito ang gawin natin. Wala siyang kapangyarihan sa atin. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kumikilos sa puso ng bawat isa. Dinadala tayo sa paanan ng Diyos para magsisi sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay para makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan, ay siyang susi upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. In His plan of government, there is no employment of brute force to compel the conscience. So, nakikita po natin yung kaibahan ng kaharian ng Diyos at kaharian dito sa lupa. Ano po? Ang kaharian ng Diyos ay hindi pinipilit ang bawat isa sa atin na sumunod sa kanyang utos. Pero ang kaharian dito sa lupa ay ipinipilit sa atin yung kanyang kautusan. Sapagkat kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan dito sa lupa, meron tayong agarang parusa na pagkakulong o kaya ay pagpunta. Pero ang kingdom ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, meron tayong mahabang panahon para mag-repent. Para humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At binibigyan niya tayo ng probation upang hanggang sa dulo ng probation na yun ay mawala o maihingi na natin ng tawad yung lahat ng mga nagawa nating kasalanan. So napakahalaga po, importante sa bawat isa sa atin na saliksikin natin ang ating mga puso. Sapagkat merong kasalanan na hindi napapatawad. At anong kasalanan po yun? Ang kasalanan na hindi natin pinagsisisihan. To promote righteousness, they resorted to external measures. They devised methods and plans. But Christ implants a principle. By implanting truth and righteousness, He counterworks error and sin. So, sa pamumuno po ng mga Hudyo noong panahon ng ating Panginoong Kristo, meron pong sapilitan na nangyayari. Katulad ng gobyerno dito sa lupa, ganun din yung kanilang pamumuno sa mga Hudyo na ipinipilit nila ang ganitong kautusan. Ang kautusan ng Diyos na 10 utos ay pinalawak nila at lahat po ng yun ay dapat na sundin. Pero ang Panginoong Diyos ay nagtanim sa bawat isa sa atin ng prinsipyo. At ang prinsipyong ito ay may katuwiran na lumalaban sa kamalian at sa kasalanan na ating nagagawa. Meron po akong isang nabasa sa Spirit of Prophecy. Pero hindi pa po kasi nakapanagumpay na makabisado yung bawat yung mga talata mismo. Sabi po doon na kahit anong mangyari, ay huwag nating isaalang-alang ang ating prinsipyo. Kahit pa ito ay sa taong mahal natin, kahit pa ito ay sa ating trabaho, huwag nating isaalang-alang ang prinsipyo na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo. Dahil ito yung magdadala sa atin sa matuwid na landas at ito yung sasalungat sa mga kamalian at kasalanan na meron